Klay Thompson nagsalita na sa posibleng reunion sa Warriors. LeBron James posibleng magsisi kapag hindi pinili ang Warriors. At Yaxel Lenderborg Summer League Finals na. Habang nakatutok ang buong NBA sa magiging desisyon ni LeBron James, isang hindi inaasahang pangalan ang muling umingay sa Golden State Warriors at siya ay walang iba kundi si Klay Thompson. Isang simpleng sagot lamang ang kanyang binitawan pero sapat na iyon upang muling buhayin ang pag-asa ng Warriors fans. Sa isang fan event, may lumapit kay Klay Thompson at nagsabing, "We miss you in the Warriors, buddy." Hindi nagatubili si Klay, ngumiti siya at sumagot, "Oh, thank you, I know. Never say never." Agad itong kumalat sa social media. Para sa maraming Warriors fans, parang nagbukas muli ang posibilidad ng pagbabalik ng isa sa pinakamahalagang miyembro ng dinastiya ng Golden State. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Klay sa Warriors upang sumali sa Dallas Mavericks. Noon, inaasahan niyang makakabuo ng bagong Big Three kasama sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Na-trade si Luka, nasugatan si Kyrie Irving, at si Klay ay unti-unting nawala sa pangunahing rotation ng Mavericks. Nagtala rin siya ng pinakamababang scoring average ng kanyang career. Mas lalo pang naging malinaw ang bagong direksyon ng Dallas matapos nilang ituon ang kanilang kinabukasan sa mga mas batang manlalaro. Kasabay nito, lumalabas din ang mga ulat na tila humihina ang tsansa ng Warriors na makuha si LeBron James. May ilang NBA insiders na nagsasabing mas lumalakas ang posibilidad na pumili si LeBron ng koponan sa Eastern Conference upang magkaroon ng mas madaling landas patungong NBA Finals. Kung mangyayari iyon, mapipilitang humanap ang Warriors ng ibang malaking hakbang ngayong off-season. Ayon sa mga ulat, bukas ang Dallas sa posibilidad na i-trade ang expiring contract ni Klay Thompson. Kung walang makuhang trade partner, posible ring magkaroon ng buyout depende sa magiging direksyon ng Mavericks. Kung mangyari iyon, mas magiging madali para sa Warriors na muling kunin ang kanilang dating sharpshooter. May ilang roster spots pa ang Golden State. Ngunit ang malaking tanong ay kung handa ba silang muling pagsamahin ang Splash Brothers. Hindi na pareho ang Klay Thompson ng kanyang prime years, pero nananatili siyang isa sa pinakamahusay na shooters sa NBA at isa ring player na kabisado na ang sistema ni Steve Kerr. Sa ngayon, wala pang opisyal na usapan tungkol sa reunion. Ngunit ang simpleng katagang "never say never" mula mismo kay Klay Thompson ay sapat upang muling pag-usapan ang posibilidad. Habang naghihintay ang Warriors sa magiging desisyon ni LeBron James, isa pang dating bayani ng Golden State ang tila nag-iwan ng pinto na bahagyang nakabukas. At ngayon, nasa kamay na nina Mike Dunleavy Jr. at ng Warriors front office kung bubuksan nila itong muli. At ngayon, habang papalapit ang inaabangang desisyon ni LeBron James sa free agency, tila mas lumalakas ang mga ulat na maaari siyang bumalik sa Eastern Conference. Kabilang sa mga madalas na binabanggit na destinasyon ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat. Kung mangyayari ito, malaking kabiguan ito para sa Golden State Warriors na ilang linggong agresibong nanligaw sa 4 na beses na NBA MVP. Ngunit ayon sa mga bagong pagsusuri, maaaring ito rin ang maging desisyong pagsisisihan ni LeBron. Isa sa pinakamalaking dahilan ni LeBron sa pagpili ng susunod na koponan ay ang kanyang pamilya. Kung Warriors ang pipiliin niya, mas malapit siya sa Los Angeles kung saan nananatili ang karamihan sa kanyang pamilya. Mas madali para sa kanya ang bumiyahe sa mga off days at mas madali rin para sa kanyang pamilya na bumisita kapag nasa home games ang Golden State. Ito ay isang bagay na hindi kayang pantayan ng Cleveland o Miami. Hindi lang sa pamilya may lamang ang Warriors. Sa basketball mismo, maraming analysts ang naniniwalang mas natural ang magiging partnership ni na Stephen Curry at LeBron James. Si Curry ay isa sa pinakamahusay na off-ball players sa kasaysayan ng NBA. Hindi niya kailangang hawakan ang bola sa bawat possession upang maging epektibo. Ibig sabihin, maaaring si LeBron ang pangunahing playmaker habang patuloy na nagbibigay ng espasyo si Curry sa pamamagitan ng kanyang elite shooting. Kung babalik si LeBron sa Cleveland, haharap siya sa backcourt na pinamumunuan ni na Donovan Mitchell at James Harden. Parehong sanay ang dalawang ito na hawakan ang bola sa halos bawat possession. Ayon sa ilang NBA insiders, maaaring maging mahirap ang chemistry dahil 3 ball-dominant stars ang kailangang magbahagi ng bola. Kung Miami naman ang pipiliin ni LeBron, may ibang problema. Nariyan si Giannis Antetokounmpo, isang superstar na pinaka-epektibo kapag siya rin ang umaatake patungo sa basket. Posibleng magsapawan ang kanilang role sa opensa. Bukod pa rito, may mga tanong din tungkol sa shooting ng Heat kumpara sa Warriors.
Sa sistema ni Steve Kerr, maaaring maging mas komportable si LeBron. Hindi niya kailangang maghintay sa sulok habang may ibang nagdidribble ng bola. Sa halip, maaari niyang gamitin ang kanyang playmaking habang sinasamantala ang gravity ni Stephen Curry na patuloy na humihila ng depensa kahit wala ang bola. Ito ang dahilan kung bakit maraming basketball analysts ang naniniwalang natural ang fit ng dalawang future Hall of Famers. Posibleng maging emosyonal ang pagbabalik ni LeBron sa Cavaliers o Heat. Ngunit kung ang pag-uusapan ay balanse ng pamilya, playing style at fit sa loob ng court, maraming naniniwalang may malaking lamang ang Golden State Warriors. Ang tanong ngayon, pipiliin ba ni LeBron ang nostalgia? O pipiliin niya ang sitwasyong maaaring magbigay sa kanya ng pinakamatagumpay na huling kabanata ng kanyang NBA career? At ngayon, may bagong dahilan ngayon para ma-excite ang Golden State Warriors fans? Habang patuloy ang usapan tungkol kina LeBron James, Klay Thompson at iba pang malalaking pangalan, tahimik namang gumagawa ng ingay ang rookie na si Axel Lendeborg. Sa kanilang Las Vegas Summer League semifinal, muling ipinakita ni Lendeborg kung bakit mataas ang tiwala ng Warriors sa kanya. Sa panalo ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Lakers, nagtala si Axel Lendeborg ng 15 puntos, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal, 2 blocks. Sa loob lamang ng 29 minuto, naging napaka-epektibo niya sa magkabilang dulo ng court. Mas kahanga-hanga pa rito, 5 tira lamang ang kanyang naipasok sa 8 attempts at perpekto siya sa free throw line. Halos walang minti sa unang half. Mula sa opening tip, agad nang naging agresibo si Lendeborg. Hindi siya pumalya sa kanyang mga unang tira at naging malaking problema para sa depensa ng Lakers. Hindi lang siya umiskor, ginamit din niya ang kanyang haba, athleticism at depensa upang kontrolin ang laro. Bukod sa kanyang puntos, kapansin-pansin ang kanyang depensa. Nakapagtala siya ng isang steal at 2 blocks habang paulit-ulit na pinahihirapan ang opensa ng Lakers. Dahil dito, nagtapos siya bilang may pinakamahusay na plus-minus sa buong Warriors roster sa larong iyon. Malinaw na mas maganda ang takbo ng Golden State kapag siya ang nasa loob ng court. Dahil sa panalong ito, umabante ang Golden State Warriors sa Las Vegas Summer League Finals. Isa itong magandang pagkakataon para lalo pang mapatunayan ni Lendeborg na kaya niyang maging bahagi ng hinaharap ng Warriors. Habang maraming veterano ang pinag-uusapan ngayong off-season, ipinapakita ni Axel Lendeborg na mayroon ding magandang kinabukasan ng Warriors. Patuloy niyang pinapakita ang kakayahang maging isang two-way player, isang manlalarong kayang umiskor habang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa depensa. Kung maipagpapatuloy niya ang ganitong laro, malaki ang tsansa na magkaroon siya ng mahalagang papel sa rotation ng Golden State sa darating na season.